Ano ba ang meron sa ibang babae na wala sa'yo? Kaya sila hinahabol-habol ng lalaki. Yon. By the way, shoutout sa inyong lahat yan. Yes, nandito na naman tayo. Usapang pag-ibig na naman. So ito nga, ano ba yung meron sa ibang babae na wala sa'yo? That's why, hinahabol-habol sila ng mga kalalakihan. So kailangan mo rin itong itanong sa iyong sarili, utol. Na uy, oo nga no. Bakit kaya ako ipinagpapalit ng mga lalaki, ng partner ko, na mas lalo pa nilang hinahabol-habol yung babae na yon compare sa akin? So ano ba yung wala sa akin? So ito ngayon, utol, yung tatalakayin natin, na isa-isahin natin bilang isang lalaki na rin, na ito rin talaga yung makikita ko sa isang babae na kung magbibigay rin ng rason na mas lalo ko siyang magugustuhan. Yes, na pwede nating maipagkumpara na bakit mas gusto ko yung babae na ito compare sa ganitong babae. So, nandito po yung kasagutan para ma-improve mo rin ang iyong sarili, utol. Na para mas ikaw talaga yung pipiliin niya compare sa ibang babae. Okay? So, ito, wag na nating papatagalin pa. Una sa lahat ay yung confidence. Yes. Confident ka ba sa iyong sarili? Yes, meron ka ba nito, utol? Kasi may mga ngilan-ngilan din na mga kababaihan na hindi sila confident sa kanilang sarili, na wala silang lakas na maging kampante. Yes, kasi may mga babae din na, Kuya Kiko, parang nahihinaan ako ng loob kasi pag mawalan ako ng partner, paano na ako? Kasi nakadepende lang ako sa kanya nakasandal lang ako sa kanya. So kapag ganito ka, utol, ay talagang iiwan ka ng lalaki na mas lalo siyang sasama sa ibang babae. So again, kailangan mong i-improve ang iyong sarili na maging independent, na kahit mawala man yung tao na yan, is kaya mong mabuhay. So dito po mag-level up ang iyong confidence. Once na ina-improve mo ang iyong sarili, yung tipong magiging kampante ka, yung tipong mapapaisip ka na okay, kung mawala ka, ano ngayon? Kaya kong mabuhay. Yes, okay? So yon. And then ito, yung pangalawa natin is pagmumukha. Siyempre, meron kanyang pagmumukha. Pero yung ibig kong sabihin, utol, ay kailangan may taglay kang kagandahan sa iyong pagmumukha. Okay? Yung facial appearance mo. Kasi yung iba dyan, kahit sabihin man natin na pangit, ay marunong silang mag-makeup, marunong silang magdala. Ha? So, kung ganito ka kasi, like for example, Kuya Kiko, paano na lang kaming hindi nabiyayaan, yes, ng pagmumuka or magandang pagmumuka. Pero ganun na nga, hindi ka na nga nabibiyayaan o nabiyayaan is hindi mo pa pinapaganda ang iyong mukha sa pamamagitan ng pag-makeup. That's why nag-e-exist yung mga makeup or kung ano-ano man dyan, mga kit, yung mga kikay-kit ninyo. So, that's why nag-e-exist po yan, utol, para makatulong po yan para mas lalong ma-enhance yung kagandahan ng isang babae. Na dito rin talaga na nabibigyan ng comparison, na isa ito sa aspeto na rason na that's why nagkakaroon ng kagustuhan yung isang lalaki sa physical appearance ng babae, lalong-lalo na talaga sa pagmumukha. Okay? So yon. And then ito, yung pangatlo natin is hubog ng katawan. Yes. Okay, masasabi mo ba na mas lamang ka sa ibang babae sa pamamagitan sa hubog ng iyong pangangatawan? Kuya Kiko, wala. Coca-Cola. Yes, Coca-Cola in can. So ganun pa man, kailangan mong i-improve talaga ang iyong sarili. Huwag kang mawalan ng gana na ipagpatuloy yung pag-improve sa iyong sarili, lalong-lalo na sa pagpaganda ng hubog ng iyong katawan. Pareho lang ito sa pagmumukha mo, utol. Na kung pinapaganda mo ang iyong pagmumukha, kailangan mo ring ipagandahin ang iyong pangangatawan. Kasi again, uulitin ko, same thing lang din ito sa makikita ng lalaki, na unang nakikita talaga ng lalaki, yung physical appearance ng babae, pagmumukha man or pangangatawan ng babae. Okay? So yun po. And then ito, yung pang-apat natin is pananamit. Marunong ka bang manamit? Marunong ka bang pumili ng mga damit na dapat mong suotin, na babagay sa'yo, na maging elegante ka tignan? Sexy, yes, but elegant.
Yung tipong palabas konti ng cleavage, pero yung mga damit mo is yung tipong parang napaka-professional pa rin tignan. Yung kagalang-galang utol. Hindi yung babastusin na klaseng pananamit. That's why babastusin ka rin ng lalaki. Pero kung marunong ka kasing manamit utol, kahit sabihin man natin na hindi ka ganon ka-sexy, ay madadala po ito ng iyong pananamit na mas lalo kang makaka-attract ng mga kalalakihan. So again, isa din po yan sa rason kung bakit pipiliin ka ng lalaki. So yun. And then ito yung panglima natin is yung mahinahon. Yes, dito na tayo ngayon sa pag-uugali. Mas pipiliin pa rin or hahabol-habulin pa rin ng lalaki yung mahinahon na babae compare sa babae na makuda. Kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi. Yung mahilig magdrama. Yes, mabunganga, masakit sa tenga. Yes, pagdating sa aming mga kalalakihan ay ayaw talaga namin yung babaeng makuda. So dapat mahinahon ka lang sa lahat ng situation dahil dito rin nagpapakita yung level ng iyong confidence. Okay? So yun. And then ito yung pang-anim natin is yung pag-aaruga. Yes. Marunong ka bang mag-aruga? Kasi may mga kababaihan din. Based sa experience ko may mga kababaihan talaga na marunong mag-aruga at saka hindi marunong mag-aruga. Yung tipong sarili lang nila yung iniisip nila. Yung tipong sariling pagpapaganda. Yes, yung parang wala siyang pakialam sa partner. Bahala ka dyan. Yung gusto nila is sila pa itong pinagsisirbihan palagi ng lalaki. So baliktad. Kasi hindi po yan gawain din ng lalaki. Kasi bawat babae at saka lalaki ay may kanya-kanya tayong rule pagpasok sa relationship. Yes. So kung pinasok mo yung rule ng isang lalaki ay talagang masisira yung relationship ninyo. Then, same thing na rin sa aming mga lalaki. Kapag pinasok namin yung rule ng isang babae ay masisira din yung relationship dahil hindi po normal. Yes. So again mga utula, kailangan ay marunong kang mag-aruga bilang isang babae sa partner mo na lalaki. So yun. And then ito yung pang-pito natin, syempre, kapag marunong kang mag-aruga ay marunong ka rin dapat mag-asikaso. Yung maasikaso na babae. Mas gugustuhin pa rin naming mga lalaki yung maasikaso na babae compare sa babae na kagaya sa sinabi ko kanina, yung tipong sila pa dapat yung aasikasuhin mo. Kagaya nga niyan, nagtatrabaho yung lalaki. Pag uwi niya, mag-aasikaso pa siya sa partner niya na babae. Naku po. Oh my God. So, kapag makatagpo po yung lalaki na yung babae yung mag-aasikaso sa kanya, talagang iiwang ka ng lalaki na yan. So again, uulitin ko, dapat marunong ka mag-aruga at saka maging maasikaso. So yun. And then ito yung pangwalo natin is napaka-importante nito utula na palagi ko pong sinasabi din, dapat ay huwag na yung masyadong mapagmahal. Yes. Napaka-importante po nito sa larangan ng pag-iibigan. Kasi kapag masyado kang mapagmahal ay dito ka rin maiiwan. Na dito mo rin masasakal yung isang lalaki. Na dito na siya hindi makakahinga, na mas lalo mo siyang makokontrol. Dahil sa sobrang pagmamahal mo is magdedemand ka rin ng pagmamahal niya, na dapat kung ano yung pinapakita mo ay ganun din yung ipapakita niya dahil sa sobrang pagmamahal. So again, sa pagmamahalan o sa pag-iibigan, dapat katamtaman lang dahil yan po yung hinahanap-hanap ng isang lalaki. So halimbawa, dalawa kayo na babae, no? Yung isang babae na mapagmahal, okay, na pinapakita niya lahat-lahat, nagiging showy, versus dito sa babae na okay, may pag-aalinlangan at saka nagfo-focus sa sarili. So sino ngayon yung mga hahabol-habulin ng lalaki? Syempre dito sa babae na nagfo-focus sa kanyang sarili. Kasi hindi pa naibigay ng babae yung validations na hinahanap-hanap ng lalaki. Nabibitin pa rin yung lalaki. Kasi yun lang naman yung hinahanap-hanap ng lalaki, yung kasagutan na oo, na mahal mo siya. So ngayon, mabigyan mo siya ng validation na mahal mo siya. Dito kapag ako minsan magtataka na, uy, Kuya Kiko, nung oras na minahal ko siya, nung oras na sinagot ko na siya, is parang nababawasan yung pagmamahal niya eh. Yes, kasi nga, naibigay mo na yung pagmamahal. Nakuha niya na kumbaga yung gusto niyang makuha sa'yo. So yes, again, uulitin ko. Mas mainam pa rin utol na katamtaman lang. Hayaan mo siyang isik niya yung pagmamahal mo sa kanya. Okay? So yon. And then ito yung pang-anim or yung pang-siyam pala natin ay maganda ang ugali.
So pasok na rin ito kanina sa mga sinasabi natin. Pagdating sa pag-uugali, kailangan talaga ay maganda. Number 1 talaga ito. Kasi kahit gaano ka man kaganda sa physical na anyo, kung pangit naman ang iyong ugali, ay mas pipiliin pa rin ng ibang lalaki yung babae na kahit pangit ay talagang hanapin nila or sasama sila doon sa maganda yung ugali. Kahit ako ba naman, kahit gaano ka ba dyan kaganda utol, kung pangit naman yung ugali mo, mas okay na sa akin kahit pangit, kahit hindi ganun kaganda, basta maganda yung ugali. Kasi yan lang po yung pwede niyang dadalhin hanggang sa pagtanda na hindi nagfe-fade. Unlike sa itsura or sa panlabas na anyo lang ng tao. So, what if pa kaya kung maganda ka na at saka maganda pa ang iyong ugali? Talagang habul-habulin ka ng lalaki. Okay? So, yon. And then ito, yung pang-sampo natin na pinaka-importante din sa lahat-lahat ay na for sure, hindi rin ito makikita sa ibang babae. Dapat ay hindi ka mahigpit. Kasi kung mahigpit ka utol, dito rin nasasakal yung lalaki. Na mas lalo ka lang iiwan at saka sasama siya sa ibang babae. Kahit ako ba naman, kapag pinaghihigpitan ako, ay talagang masasakal ako eh. Ayaw ko na ganito. Hindi ako pumasok sa relationship para kontrolin, para pagbawalan. Yes, marunong din naman akong magrespeto at saka magbigay ng limits or boundaries sa isang relasyon na para hindi masaktan yung partner ko. So ganun dapat, bigyan mo ng tiwala yung partner mo. Kasi kung pumasok ka lang naman sa relationship para paghipitan mo siya, talagang mas lalo siyang sasama sa ibang babae. So yun po, yung mangilan-ngilan din na wala sa ibang babae. Kasi karamihan din sa ibang babae ay mahigpit talaga. Most of it. Yes, mga 80% sa mga kababaihan ay mahigpit. Base experience ko utol. Mangilan-ngilan lang yung hindi mahigpit. So kung ako yung papipiliin, mas gugustuhin ko pa rin syempre yung babae na hindi mahigpit. Kasi magagawa ko pa rin lahat ng gusto ko eh. Okay? Magagawa ko yung kailangan kong gawin na para mag-explore at saka mag-explore. Pero syempre nasa lalaki na rin kung magloko man siya or hindi. Okay? That's why wag mo nang ibigay lahat-lahat. At saka piliin mo yung tao na karapat-dapat sa'yo na marunong ding magrespeto sa'yo. Okay? So yun lang po mga utol, yung 10 na mga gawain na meron sa mga kababaihan na baka wala dyan sa'yo. So ganun pa man, baka wala yan sa'yo utol. So kailangan mo yan gawin at saka kailangan mo pang i-improve ang iyong sarili. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. By the way, sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, PM is the K lang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. So maraming salamat. Ingat kayo. God bless and babush! Ayoko na magpakatangat, ayaw nang mahalin ka. Ayoko na ring magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait.